na ako pero nawala ko yung drone. Naiwan ko sa train. Alam mo yung feeling kapag nawalan ka? Wow! Parang na naginip. Yung iniisip ko na sana hindi totoo to. Yung mga 30 minutes na namumblema na ako, paano ko makukuha yung drone? Parang imposible mo nang makuha. Naisip ko na, tanggapin ko na lang. After that, sabi ko sa sarili ko, no, kailangan itry ko pa rin siyang hanapin. At kung hindi ko talaga mahanap, wala na akong magagawa kundi i-let go na. Mga dapat gawin kapag iniwan ka. Kapag nakaiwan ka. Reach out to the specific train company like SBB as soon as possible. Call or visit their website to report your lost item. Be ready to give a detailed description of the item, the train you were on, and the time of travel. This information helps them locate your item faster. Hindi ito libre. Nagbayad ako ng 50 Swiss francs. Katapos may bigay ang lahat, wala kang gagawin kundi maghintay at umasang babalik pa siya. Kung may babalik pa ang gamit mo. Few moments later. Buti na lang, nahanap na nila ang drone ko. Pero pupuntahan ko sa Zurich. Medyo napalayo nga lang. 2 hours ang biyahe from my location to Zurich main station. It's my drone. Nakuha ko na siya. Thank you, Lord. Akala ko talaga mawawala na siya ng tulog. Bagay lang to, pero pinaghirapan ko kasi to. Sa mga lugar na gaya nito, Switzerland, Japan, hindi ako naka-experience na nakawa. Super babait ng mga tao. Tsaka kahit makaiwan ka, hindi nila gagalawin. Natutuwa ko na ang ganda na nga ng lugar nila, magaganda pa yung ugali ng mga Swiss people. Tips para hindi ka iwanan. Makaiwan. Labeling your items can help you recover lost belongings. Always check your seat and surrounding area before you leave. If you lose an item, don't hesitate to ask for help or directions. Importante din na may power bank at internet connection. Pagkatapos ma-stress, ay nagawa ko pa rin ang mag-hiking. From Interlaken Ost, sumakay ako ng bus papuntang Meiringen Bahnhof. Pagdating sa station ay lumipat naman sa bus 164 patungong Rosenlaui. Bumaba ako dito. May tatara dito. Sobrang ganda. Ito talaga yung gusto kong puntahan eh. Hindi ko lang mabasa kung nasan ako. Ang maganda dito, walang masyadong turista dito. Konti lang yung mga nakikita ko nag-hike. Mas marami pang cows kesa sa mga tao. Ang mga bell sa leeg ng mga baka ay nakakatulong sa mga farmers para mahanap sila sa bundok. Parte rin ito ng kultura at tradisyon ng Switzerland.
constant view. Pagkatapos maglakad, ay narating ko ang Rosenlaui Hotel. Mula dito ay umakyat ako sa Rosenlaui Gletscherschlucht. explore a 1.3-kilometer loop trail and experience breathtaking views of glaciers, steep rock walls, and stunning waterfalls. Ang lugar ay kilala sa kanyang natatanging geological formations at malamig na simoy ng hangin mula sa glacier. It's a perfect destination for nature lovers and adventure seekers. This moderately challenging route usually takes around 40 to 45 minutes to complete. 45 minutes papunta na. Ayoko na. Ba't ko ba ginagawa to? Sobrang na-enjoy ko talaga ang hike na to. The views and the feeling of being in nature are truly captivating.